Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang sabi nila, ang pamilya ay isang regalo na nagtatagal ng panghabang buhay, na hindi lang ang pera ang nakapagpapasaya sa tao, kundi ang isang buong pamilyang sama-sama. Bago ko simulan ang aking kwento ay gusto ko munang batiin kayo at lahat ng staff ng Papa Dudut YouTube channel. At ganoon din sa lahat ng mga nakikinig sa Spotify. Siya nga pala, Papa Dudut. Ako si Lani, isa akong avid listener ng programa ninyo. Sumulat naman ako sa inyo para mag-share ng aking istorya ng buhay na alam kong kahit papaano ay kapupulutan ng aral. Papa Dudut, grade 1 pa lamang ako noon nang mamatay ang nanay ko. Pero kahit na hindi ko siya nakasama ng matagal ay alam kong mahal na mahal niya ako. Pero sa pagkamatay ni nanay ay naging udyat na yon para magkagulo ang pamilya namin. Muli nag-asawa kasi si tatay pero ang masaklap ay pati mga anak ng madrasta ko sa una niyang asawa ay sumampid sa bahay namin kaya tuloy ay nahati ang atensyong ibinibigay ni tatay sa sarili niyang mga anak. Papa Dudut, noong una ay inakala ko mabait na madrasta si Anchang. Pero sa pagdaan ng panahon ay lumabas din ang totoong kulay nito. O dumating ka na pala, Lani. Tila naiirita at hindi masaya ang aking madrasta sa pagdating ko sa bahay. Si Itay po, tanong ko na lamang sa kanya. Nasa itaas, nagbibihis ng damit. Sagot niya sa akin. Huminga na lamang ako ng malalim ngunit kasabay noon ang pagkalam ng aking sikmura. Tita, ano pong pagkain? Nagugutom na po kasi ako. Tingnan mo na lang dyan sa hapag. Nako, marami pa akong ginagawa dito sa kusina. Huwag mo akong istorbohin. Naiinis niyang wika sa akin. Mabilis akong tumungo sa hapag at doon ay nakita ko ang isang platong may takip na tinaob na mangkok. Pagbukas ko ay nakita ko ang 2 perasong tuyo at isang kamatis. Tita, tuyo na naman po ba ang ulam natin? Naiinis kong wika. Oo, hindi kami mayaman pero afford namang bumili si tita ng masarap na pagkain dahil maganda ang trabaho at malaki ang sweldo ni Itay noong mga panahong yon. At saka nakakahalata na rin ako kay Tita Anchang na palaging ganun lamang ang pinauulam sa akin. Ano pa ba yung nakikita mo dyan sa mesa? Alangan namang may fried chicken dyan. Ay nako, huwag ka nang mapili sa pagkain. Kainin mo na lang kung ano yung nakahain dyan. Naiinis niyang wika sa akin. Samantala ay nakita ko naman ang isang malaking mangkok sa mesa na may takip din ng maliit na platito. Nang silipin ko ay ibang ulam ang nakita ko. Kanino po itong laing at ginataang puso ng saging? Tanong ko pa sa aking madrasta. Huwag mong gagalawin yan para yung kina Ryan at Manny. Yan ang ipapakain ko sa kanila pag uwi nila. Saway sa akin ni Tita Anchang. Wow naman po tita.
Masasarap ang pagkain nyo sa mga anak ninyo samantalang ako tuyo lang ang ipapakain ninyo. Hindi po ba napaka-unfair niyan? Kasi kung titingnan pera naman po ni Itay ang pinambili niyan. Reklamo ko. Kung gusto mong kumain ng masarap humingi ka ng pera sa tatay mo. Balik niya sa akin na siya ko namang kinainis. Teka tita, hindi po porket sa inyo ibinibigay ni Itay ang lahat ng pera niya magiging unfair na kayo. Alalahanin niyo po sana na pera yan ng Itay, hindi po sa inyo. At saka kung tutusin hindi po obligasyon ni Itay na pakainin yung mga anak ninyo kasi anak niyo po sila sa una ninyong asawa at hindi kay Itay. At saka may sarili ng pamilya sina Ryan at Manny. Hindi na po sila dapat nakikisampid pa rito sa bahay. Reklamo ko. Tuluyan namang nagalit sa akin ang aking madrasta at kinompronta niya ako. Teka, ako ang asawa ng tatay mo. Kaya karapatan ko kung ano ang gagawin ko sa perang binigay niya sa akin. At saka sino ka ba para magsalita sa akin ng ganyan? Anak ka lang ni Crisanto. Yun nga po tita, anak po ako ng asawa ninyo kaya may karapatan din po ako sa pera ni Itay. Kaya wag niyo pong dupangin yung pera. Balik na sabi ko sa kanya. Aba sumusobra ka na ha? Hindi ko gusto yung pananalita mo sa akin. Hoy Lani, gumalang ka naman sa akin. Demand niya sa akin. Samantala'y napansin kong lumapit na sa amin si Itay. Siguro'y dahil narinig niya ang usapan namin ng asawa niya. Ansyang Lani, nag-aaway na naman ba kayo? Ano ba yan? Araw-araw na lang na ginawa ng Diyos nagtatalo kayong dalawa. Saway niya sa amin ni Tita Ansyang. Crisanto pwede ba? Pagsabihan mo nga yung maldita mong anak. Palasagot sa akin. Hindi ko gusto ang tabas ng dila niyan. Ngayon kung hindi mo yan pagsasabihan ay sasaktan ko na yan. Banta ni Tita Ansyang. Nagpanting naman ang aking tenga sa sinabi ng madrasta ko. Subukan mong saktan ako Tita Ansyang at magkakamatayan tayong dalawa. Sigaw ko pa sa kanya. Lani, ano bang problema mo at panay ang pagsagot mo sa Tita Ansyang mo? Sa puntong yon ay si Itay na ang nagalit at nagtaas ng boses sa akin. Kasi naman po Itay, hindi po sa namimili ako ng pagkain pero tuyo na naman po ang ipapakain niya sa akin. Samantalang yung mga anak po niya na hindi niyo naman kadugo masasarap po ang pinapakain niya. Reklamo ko sa aking ama. Bakit ka ba mapili ha Lani? Kung ano yung pagkain dyan sa mesa, yun ang kainin mo. Ngayon, kung ayaw mo ng tuyo, huwag kang kumain. Ganun kasimple. Galit na balik sa akin ni Itay. Ngunit tumutol ako sa kanyang sinabi. Pero Itay naman, tumigil ka na dyan sa pangangatwiran mo. Eto Lani, binabalaan kita. Igalang mo ang Tita Ansyang mo kasi kung may makakarating pa sa akin na sinasagot mo siya, makikita mo ang galit ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Yun ang babala sa akin ni Itay. Itay naman, bakit naman po kayo ganyan sa akin? Mas kinakampihan niyo pa ang asawa ninyo kesa sa sarili ninyong anak. Sabi ko sa kanya. That time ay malapit nang sumabog ang emosyon ko. Lani, tanggalin mo na sa isipan mong kinakampihan ko ang tita mo. Alam ko kung ano ang tama at mali. At sa lagay nyo, wala akong nakikitang mali sa ginagawa ng Tita Ansyang mo. Git pa ng aking ama. Pero Itay napaka-unfair po niya. Hirit ko. Ngunit nagbingi-bingihan lamang ang aking ama. Patas ang Tita Ansyang mo. Yung tungkol naman sa pagkain nakahain dyan ako ang nagpabili ng laing at ginataang puso ng saging sa tita mo. Ako rin ang nagpaluto ng tuyo. Ibig sabihin niyo po ba? Kayo rin po ang nag-utos na tuyo lang ang ipapakain niyo sa akin? Tanong ko sa kanya. Bakit? Ano bang masama sa tuyo? Ilang piraso yan? Dalawang piraso. Tapos may isang pirasong kamatis ka pa. Masama pa ba yan? Sarkastikong wika sa akin ni Itay. Dahil na rin siguro sa pagod ay nagpasya na lamang akong magpasensya at magparaya na lang. Sige po Itay,
kakainin ko na po itong tuyo, wika ko. Pero habang kinakain ko yon ay hindi ko talaga maiwasang magtanim ng galit. Papa Dudut, masama talaga ang loob ko sa tatay ko dahil sa pagtrato niya sa akin. Pakiramdam ko tuloy, ako pa ang sampid sa bahay namin. Pakiramdam ko, ako pa ang hindi niya anak. Hindi ko rin mapigilan ang sarili ko na maiyak dahil nararamdaman ko na hindi ako mahal ng tatay ko. Pero tiniis ko ang lahat ng yon, Papa Dudut. Mahal ko pa rin kasi ang sarili kong ama at pilit na inuunawa na lamang ang sitwasyon ko. Samantala isang gabi ay masayang masaya akong umuwi dahil qualified ako sa scholarship. At kinakailangan lang ni Itay na pumunta sa eskwelahan noon para tuluyan na akong maaprobahan. Pero naputo lang saya ko nang maabutan ko ang away sa loob ng aming bahay. Ikaw, Denver, huwag kang palasagod sa akin. Hindi porket malaki ka na, lalapastanganin mo na ako. Anong klase kang anak ha? Masyado kang swail. Narinig kong sigaw ni Itay sa aking nakatatandang kapatid. Hindi ako swail, Itay. Pinaglalaban ko lang po ang karapatan ng mga kapatid ko. Alam nyo, Itay, ang hirap sa inyo mas kinakampihan nyo pa ang sampid ninyong asawa kesa sa mga sarili ninyong mga anak. Reklamo naman ni Kuya Denver. Itiko mo nga yung bibig mo. Huwag kang magsalita ng ganyan kay Anchang. Saway ni Itay at halos sasaktan na niya noon ang kapatid ko. Bakit? Totoo naman po ah. Akala nyo kung sinong reyna kung umasta samantalang sampid lang dito sa bahay. Matapang na wika ng kapatid ko. Tumigil ka, igalang mo ang asawa ko. Demand ng aking ama. Sige po, Itay, paano ko po igagalang ang babaeng yan eh? Kung makapagmaltrato sa mga kapatid ko akala ninyo may karapatan? At saka, Itay, masyado po kayo mapagbigay dyan kay Anchang. Biruin nyo pati mga anak po niya sa una niyang asawa ay pinapalamon nyo pa. Okay lang po sana kung mga bata pa po yung mga anak niya, kaso hindi na eh. Pati pa yung mga apo ng Anchang na yan, kayo pa ang nagpapakain. Ano ba yan, Itay? Gumising naman sana kayo. Lalong nag-init naman ang ulo ni Itay sa sinabi na yon ni Kuya Denver. Teka Denver, bakit ka ba marunong pa sa akin ha? At saka sino ka? Para pagsabihan ako. Samantalang anak lang naman kita. Itong tandaan mo, Denver. Wala kang karapatan na diktahan ako sa gusto kong gawin. Ngayon kung ayaw ng mga kapatid mo sa pamamalakad ko mabuti pang lumayas na kayong lahat. Sige, kupkupin mo yung mga kapatid mo. At kapag umalis na kayo dito kahit kailan huwag na kayong magpapakita pa sa akin. Utos pa nito sa aking kuya. Ang hirap niyo po talagang umunawa, Itay. Masyadong pinapahalagahan niyo yung Anchang na yan kesa sa amin. Hindi na makontrol ni Kuya Denver ang kanyang emosyon ng sandaling yon at halos maiyak na siya sa sobrang galit niya. Sa puntong iyon ay lumapit na ako sa aking kapatid para pahupayin ang kanyang galit. Kuya Denver, Itay, wag na po kayo magtalo. Sabi ko pa sa kanila. Hindi ko kasi maiwasang mag-init ng ulo, Lani. Lalo na't inaapi kayo ng madrasta natin. Ito namang si Itay, kinakampihan si Anchang. Paglalahad ni Kuya sa akin sa kanyang problema. Agad ko naman siyang naintindihan. Hindi sa kinakampihan ko si Anchang. Pero kailan ba kayo nagpakita ng kagandahang asal sa kanya? Kahit kailan ay hindi ninyo siya tinuring na ina. Katwiran pa ni Itay sa aming magkapatid. Agad ko namang pinasinungalingan. Itay, nagkakamali po kayo. Pinapakita naman po namin ang maganda si Tita Anchang pero siya rin mismo ang may ayaw sa amin. At saka kahit kailan ay hindi rin niya kami tinuring na anak. Masyado siyang makasarili, Itay. Inuunan niya palagi ang mga anak niya kesa sa amin. Para kay Tita Anchang, ang mga anak lang niya ang magaling. Para sa kanya, ang mga anak niya ang mas may karapatan sa bahay na ito kesa sa amin. Parang lumalabas po tuloy na sila ang anak ninyo sa halip na kami. Sabi ko pa sa kanya. Yan ang hirap sa inyo. Masyado kayong insecure sa mga anak ni Anchang.
Ako sa pa ni Itay sa amin ni Kuya Denver. Hindi sa insecure kami, Itay. Pero matuto naman sana yung mga anak ni Anchang na lumugar sila sa tama. Itay, masyado na pong umaabuso si Anchang at mga kapatid niya. Pagkorekta ni Kuya sa kanya. Alam nyo, kung hindi ninyo kayang pakisamahan si Anchang, edi lumayas na kayo sa pamamahay na ito. Utos niya sa amin. At kami pa po ang lalayas. Ibang klase rin kayo, Itay. Kami itong mga sarili ninyo mga anak, kami pa ang palapalayasin mo. Teka, Itay, ano bang pinakain sa inyo ng Anchang na yan? At kung makapagtanggol kayo sa kanya, wagas. Galit na wika ni Kuya Denver. Hindi niya matanggap na maagrabyado kaming magkakapatid nang dahil lamang sa mga sumasampid sa tatay namin. Pero mabilis na nagsalita si Itay para ipagtanggol ang kanyang asawa. Sa tingin ko si Anchang ang mas naagrabyado sa sitwasyon na ito. Nagbanting naman ang aking tenga at nainis sa kanyang sinabi. Nagrabyado, Itay? Bulag po ba kayo? Kung ayaw nyo kay Anchang, pues ayaw ko rin sa inyo. Hindi ko kayo kailangan. Tasang sabi pa ni Itay sa amin. Itay, ipagpapalit nyo po kami para lang sa babaeng yan. Nakaka-disappoint kayo. Hayagan akong nagsabi ng pagka-disgusto sa aking ama. Ikaw? Lani, alam ko. Ikaw ang nanunusol kay Denver na magalit kay Anchang. Kung ano-ano siguro yung mga sinasabi mo kaya pinag-iinit mo palagi ang ulo ng lalaking ito. Ako sa pa ni Itay sa akin. Itay, totoo naman po yung mga sinasabi ko kay Kuya. Totoo naman pong napakasama ng ugali ng asawa ninyo. Pagtatanggol ko naman sa aking sarili. Ikaw ang nagpapaaway dito eh. Sarot ka sa bahay na ito. Naibulalas ni Itay sa akin. Hindi ko naman matanggap ang sinabi sa akin ng aking ama kaya nagpahayag na ako ng aking saloobin sa kanya. Ako po salot? Grabe naman po kayong magsalita. Kung makasabi po kayo sa akin, parang hindi nyo ako anak. Itay, kahit kailan. Hindi kayo nakarinig sa akin ng masasakit na salita. Kahit kailan ay hindi ko po kayo minura, nilait o sinumbatan kahit kailan hindi kayo naging ama sa akin. Nagtiis po ako, Itay, kahit na hindi nyo ako trinato bilang anak. Puro na lang po sama ng loob ang ibinigay ninyo sa akin. Kung tutusin po talaga, Itay, dapat ay magalit na ako sa iyo kaso nirespeto ko pa rin kayo. At saka ako, salot po sa bahay na ito. Kung salot po pala ako sana'y nagbigay po ako ng sakit ng ulo sa inyo. Kaso hindi naman po, hindi ba? Alam niyo po, Itay, marami na po akong sama ng loob sa inyo. Kasi palagi niyo po akong binabaliwala. Palagi niyo pong pinapakita sa akin na wala akong halaga sa inyo. Ang sakit po ng ginagawa ninyo sa akin, Itay. Yun ang sinabi ko sa aking magaling na ama. Samantala inalo naman ako ng aking kuya habang naiiyak na ako ng sandaling yon. Nagpatuloy naman ako sa pagbuhos ng aking sama ng loob. Alam niyo po ba, Itay? Nakapasa po ako sa scholarship kaso alam ko po na hindi naman kayo magiging masaya para sa akin. Hindi ko na rin po sinasabi sa inyo yung mga nakakamit kong karangalan sa eskwelahan. Kasi wala naman kayong panahon sa akin. Sa totoo lang po talaga, Itay. Minsan napapaisip po ako kung anak niyo pa ba talaga ako o hindi. Pero imbes na makonsensya ay binaliwala lang ni Itay ang mga sinabi ko. Tigilan niyo na ako sa mga kadramahan ninyong yan. Hindi kayo yayaman dyan. Basta kung hindi ninyo kayang tanggapin na maging pangalawang ina si Anchang ay mabuti pang lumayas na lang kayong dalawa. Kasi mga pahirap lang kayo sa akin. Hindi ko kayo kailangan. Tandaan niyo yan. Sabi pa niya sa amin ni Kuya. At yun nga, Papa Dudut, pinalayas kami ng aming ama sa sarili naming tirahan. Masakit yon sa amin dahil halatang halata na mas pinapanigan ng tatay namin ang asawa niya
at mga anak nito kesa sa aming mga anak niya. Papa Dudut, hindi ko mawari kung bakit gano'n na lamang ang trato ni tatay sa aming magkakapatid. Lalo na sa akin, kaya tuloy hindi ko maiwasang mag-isip na baka nga ampun lang ako o di kaya ay iba ang tunay kong ama. Sa kabilang banda, Papa Dudut, paglayas namin sa bahay ay kinupkop at inalalayan ako ng mga kapatid kong sina Kuya Denver at Ate Fe. At nagtulong silang dalawa para makapagpatuloy ako ng pag-aaral. Samantala isang araw, Lani, pasensya na kung hindi ka namin masamahan ni Ate Fe sa mga events mo sa school. Alam mo naman, busy kasi kami sa trabaho. Sayang talaga paghingi ni Kuya Denver ng paumanhin sa akin. Naintindihan ko naman kayo ni Ate Fe at saka sobra-sobra na yung tulong na ibinigay ninyo ni Ate Fe sa akin. Kung hindi dahil sa inyo hindi ako makakapag-aral ngayon. Pero alam mo kuya, masama pa rin ang loob ko kay Itay. Sabi ko naman sa aking kapatid. Naintindihan kita kung sumama ng loob mo kay Itay. Marami siyang pagkukulang sa iyo. Kahit din kami masama ang loob sa kanya. Samantala ay nagpatuloy ako sa paglabas ng sama ng loob sa aking ama. Hindi ko talaga maiwasang maghinanakit sa kanya kasi hindi ko naramdaman mula sa kanya na mahal niya ako. Para bang hindi anak ang trato niya sa akin. Kuya Denver, anak ba niya talaga ako? Question ko. Oo naman, anak ka ni Itay, talagang kapatid ka namin. Sagot naman ni kuya sa akin. Pero bakit ganun kuya? Bakit parang malayo ang loob niya sa akin? Nagtataka kong tanong. Simula nung mamatay si inay, hindi ko na siya malapitan. Di man lang siya nagatubiling kumustahin ang pag-aaral ko. Kung okay ba ang mga grado ko. Tapos kapag may mga events sa school tulad ng recognition day at saka kuhanan ng card hindi ko siya mapapunta kasi palagi siyang nangangatwiran na busy siya. Pagkatapos noon ay nagbuntong hininga na lamang ako. Ipagdasal mo na lang si Itay na sana'y magbago na siya. Na sana'y magising na siya sa mga pagkakamali niya. Sabi na lamang sa akin ni kuya. Naku kuya, gabi-gabi ko na ngang ipinagdarasal si Itay na sana'y magbago na siya. Nang pakikitungo sa akin Kaso parang wa-epek Ganon pa rin si Itay, malungkot kong wika sa kanya. Huwag tayong mainip Lani, malay mo isang araw ay bigla na lang magbago si Itay. Pampalubag loob na wika ni Kuya Denver sa akin. Basta ito lang ang tatandaan mo, Lani. Lahat kami ng mga kapatid mo ay nakasuporta sa iyo. Sabi pa niya sa akin na siyang ikinahinga ko ng maluwag. Papa Dudut, sa kabila noon ay hindi ko pa rin maiwasang magtanim ng galit sa aking ama dahil sa pagpapabaya niya sa akin. Sobrang hinanakit ko sa kanya dahil wala ang aking ama sa mga panahong kailangan ko siya. Kaya dumating ako sa puntong sinisisi ko ang Diyos dahil binigay niya sa akin ang isang napakawalang kwentang ama. Dahil doon ay hindi ko na mapaniwalaan ang kasabihang walang magulang ang kayang tiisin ng anak. Dahil nagagawa akong tiisin at baliwalain ng sarili kong magulang. Papa Dudut, namuhay akong mag-isa ng walang tulong na nagmumula sa aking ama. Hindi ako lumapit sa kanya at sa halip ay kumilos ako at nagtrabaho para may ipanggastos ako sa aking mga pang-araw-araw na pangangailangan. Sinumpa ko talaga sa sarili ko na kahit kailan ay hindi na ako lalapit at hihingi pa ng tulong sa ama ko. Pero Papa Dudut, hindi ko akalain na darating din pala ang panahon na kakailanganin ko rin ng tulong ng aking magulang. Sa ayaw ko man o sa gusto. Titaan siyang si Itay po, tanong ko sa aking madrasta nang dumating ako noon sa bahay. Bakit, anong kailangan mo sa kanya? Tila naaasar niyang sabi sa akin. Kakausapin ko lang po si Itay, nasaan na po ba siya? Tanong ko ulit sa kanya. Ay nako, wala rito ang tatay mo. Bumalik ka na lang ulit, naiirita niyang sabi sa akin. Sigurado po ba kayo?
Nagalinlangan kong tanong sa kanya. Bakit mukha ba ako nagsisinungaling? Balik niya sa akin. Saan po ba pumunta si Itay? O sisa ko na lamang? Aba malay ko. Ay nako, bumalik ka na lang bukas o sa makalawa. Iniistorbo mo ako eh. Wika sa akin ng aking madrasta. Aalis na sana ako kasi bigla kong narinig noon ang boses ni Itay. Kaya dali-dali akong bumalik at hinarap ko si Tita Anchang. Akala ko ba wala si Itay ha? Sinungaling kayo? Teka, bakit ba ayaw niyong ipakausap sa akin ng Itay ha? Bakit ba palagi niyong hinaharang si Itay? Tita Anchang, baka nakakalimutan ninyo, anak niya ako. At may karapatan akong kausapin siya. Giit ko sa kanya. Di kausapin mo, nakakaistorbo ka kasi. Wika niya sa akin. Ako po istorbo? Tita Anchang, wala akong pakialam kung naiistorbo ka kasi una sa lahat hindi naman ikaw ang pinunta ko rito kundi ang tatay ko. At saka kahit na tatay ko pa siya may karapatan ako mang-istorbo kasi anak niya ako, gets niyo ba? Sarkastikong wika ko sa kanya. Alam mo Lani, namumuro ka na talaga sa akin. Hindi ko gusto yung pananalita mo, wika ni Tita Anchang sa akin. At sino ka naman para magsabi sa akin ng ganyan samantalang madrasta lang naman kita? Ano? Total naman pamamahay ko rin ito. Papasok na ako sa loob. Sa ayaw mo o sa gusto. Makikiraan nga po. Sabay pasok ko sa bahay. Crisanto, yung bruha mong anak narito. Narinig kong tawag ni Tita Anchang sa aking ama. Mabilis namang pumunta si Itay sa sala kung saan agad niya akong tinanong. Anong kailangan mo? Magalang naman akong sumagot sa aking ama. Itay, exam ko na po kasi next week. Hihingi po sana ako ng tulong sa inyo. Hihiram po sana ako ng pera sa inyo para makapag-take po ng exam. May patago kang pera sa akin? Sarkastikong balik niya sa akin. Itay, nakikiusap na po ako sa inyo. Kailangan ko lang po talaga ng pera. Pagmamakaawa ko noon sa aking ama. Bakit hindi ka humiram ng pera sa mga kapatid mo? Bakit hihingi ka pa sa tatay mo? Sabat naman ang aking madrasta. Pero hindi ko na yon pinansin. Wala akong pera. Wala akong maibibigay sa iyo. Tila nagmamadali o ayaw akong kausapin noon ang aking ama. Narinig mo yun ha, Lani? Walang pera ang tatay mo. Kaya pwede ba umalis ka na? Utos pa sa akin ng aking madrasta. Pero nagpatuloy pa rin akong makiusap sa aking ama. Itay, kailangan ko lang po talaga ng pera. Wala na po akong ibang malapitan at saka ngayon lang naman po ako hihiram sa inyo. Kaso ano nga ang gagawin ko, wala talaga akong pera. Giit sa akin ng aking ama. Pero hindi ako naniniwala sa sinasabi niya dahil araw yon ang sweldo. At alam kong ibinigay lang niya yung pera sa kanyang asawa. Bakit naman po ganon, Itay? Kapag akong humihingi sa inyo ng tulong pahirapan samantalang kapag sina Tita Anchang at mga anak niya ang humihingi sa iyo, binibigyan niyo kaagad. Bakit po kayo ganyan, Itay? Sarili niyo pong anak ay kinakawawa ninyo samantalang yung mga hindi ninyo anak, yun pang binibigyan ninyo ng pabor. Alam mo Lani, ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan. Sabi sa akin ng aking ama. Hindi ba totoo naman po? Mas mahalaga pa sa inyo ang mga anak ng asawa ninyo kaysa sa akin. Bakit? Ano po bang meron sa kanila na wala sa sarili ninyong anak? Ano po Itay? Nagtaas naman ang boses ang aking ama dahil sa sinabi ko sa kanya. Tumigil ka na Lani. Wala akong maibibigay na pera sa iyo. Umalis ka na bago pa mag-init ang ulo ko sa iyo. Sabi pa niya sa akin habang pinagtatabuyan ako palabas. Itay, ngayon ko lang po na-realize na napakawalang kwenta ninyong ama. Sa puntong yun ay sumabog na ako. Walang yakang babae ka? Kaya wala akong kaamor-amor sa iyo kasi lapastangan ka sa magulang mo. Galit na katwiran niya sa akin. Totoo naman po Itay. Napakawalang kwenta ninyong ama. Kahit kailan
hindi kayo naging ama sa akin at sa mga kapatid ko. Nagsisisi kami at kayo ang naging ama namin. Sabi ko sa kanya bago ko umalis noon ng bahay nila. Papa Dudut, simula noon ay hindi na ako humingi pa ng tulong sa aking ama. Masyado kasi akong nasaktan sa ginawa niya bukod sa napatunayan ko sa sarili ko na hindi niya ako mahal bilang anak niya. Pero kahit na ganon ang sinapit ko sa kamay ng magulang ko, ay nagpatuloy pa rin ako sa aking pakikibaka sa buhay. Kahit gaano pa kahirap ang pinagdaraanan ko, ay sinikap kong ilagpasan ang mga yon. Ginawa ko yung motivation para magpursige pa ako lalo at magsikap. Gusto kong ipakita sa ama ko na hindi ako isang walang silbi. Samantala sa tulong ng Diyos ay nagampanan kong mabuti ang aking pag-aaral at trabaho at sunod-sunod na ang tagumpay na nakamit ko. Pero Papa Dudut, sa kabila noon ay hindi pa rin ako masaya dahil alam kong may kulang pa sa buhay ko. Nasa na ba ang mga magulang mo? Malapit nang magsimula ang graduation ceremony. Inform sa akin ng aking guro. Hindi po darating si Itay. Pupunta naman daw po ang mga kapatid ko kasi baka malilate po sila. Malungkot na wika ako sa kanya. Alam naman siguro ng tatay mo na graduation mo ngayon. Bakit hindi siya pupunta? Minsan lang naman mangyari ang graduation. Malungkot at tila nakikisimpatyang sabi sa akin ng aking guro. Ma'am, wala pong panahon sa akin si Itay. Mas inuuna pa kasi niya ang mga anak ng stepmother ko kaysa sa sarili niyang mga anak. Kwento ko sa aking guro. Simula pa lamang po nung namatay si inay hindi na po siya naglaan ng panahon sa akin. Kahit minsan ay hindi po siya sumama sa mga school events at kahit na sabihing tumanggap pa ako ng award baliwala lang po yun sa kanya. Inalo naman ako ng aking guro. Nalulungkot naman ako sa mga sinabi mo, Lani. Pero kung ako sa'yo, dapat kausapin mo ang ama mo nang sa ganun ay malaman niyang nasasaktan ka sa mga ginagawa niya. Kaya siguro patuloy sa pambabaliwala sa iyo ang tatay mo baka hindi mo sinasabi sa kanya yung totoo mong nararamdaman. Naku ma'am, ilang beses ko na pong sinabi kay Itay yung tungkol dyan kaso wala lang po sa kanya. Patuloy pa rin po siya sa ginagawa niya. Pagpapatuloy ko. Ma'am, pasensya na po kayo kung kinuwento ko nga po sa inyo yung personal kong buhay. Wala na po kasi akong ibang mapagsabihan. Ayos lang sa akin yun, Lani. Siya nga pala, palagi naman akong nakahandang makinig at tumulong sa mga estudyante. Handa akong tumulong sa iyo. Alam mo, Lani, dapat ay pinagmamalaki ka ng mga magulang mo kasi bukod sa mabait ka na ay matalino ka pa. At saka ngayon pa lang ay pinagmamalaki na kita, Lani. Paano pa kung naging anak kita? Siguro ako na ang pinakamaswerteng nanay sa mundo. Sabi naman sa akin ng guro ko na siyang nagpataba sa aking puso. Ma'am, salamat po sa pagtitiwalang ibinigay ninyo sa akin. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo at sa iba kong mga guro hindi ko po mararating itong kinatatayuan ko. Maraming salamat po talaga. Masaya kong wika sa kanya. Siya nga pala, kung sakaling hindi dumating ang mga kapatid mo ako na ang sasama sa iyo na pumanhik sa stage para sabitan ka ng medalya. Offer niya sa akin na siya ko namang tinanggap kaagad. Sige po ma'am, kinakarangal ko po yun. Maraming salamat po. Yun pa ang sinabi ko sa kanya bago magsimula ang graduation ceremony. Papa Dudut, hindi ko makakalimutan ang pangyayaring yon. Habang sinasabitan ako ng medalya ay hindi ko maiwasang umiyak. Nagahalo kasi ang emosyon ko noon. Masaya ako kasi muli akong nagtagumpay sa pag-aaral ko. Nagbunga ang araw-araw kong pagsusunog ng kilay. Pero Papa Dudut, malungkot din ako kasi wala akong mapagbahagian ng tagumpay ko. Nag-iisa lamang ako at wala sa espesyal na araw ang mga taong inaasahan kong magpupunyagi sa akin sa nakamit kong tagumpay. Samantala lumipas ang ilang buwan at isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap. Dumalaw si Itay sa bahay na tinitirhan naming magkapatid at doon ay
lumapit siya sa akin. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya sa akin noon. Ano po bang pag-uusapan natin? Seryosong sabi ko sa kanya. Anak, patawarin mo sana ako. Nagulat ako noon sa aking narinig at napalingon ako sa aking ama. Ha? Ano po bang sabi ninyo? Patawad? Humihingi po kayo ng patawad sa akin? Para saan? Nagtataka kong wika sa kanya. Alam ko na marami akong pagkukulang sa iyo, Lani. Kaya heto at humihingi ako ng patawad sa iyo. Lani, nakokonsensya na ako sa mga kasalanan ko sa iyo. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng yon. Pangungumbinsi niya sa akin. Itay, matagal na panahon niyo na po akong sinaktan. Bakit ngayon lang po kayo nagsisisi? Itay, sa palagay niyo ba ay mapapatawad ko kaagad kayo sa mga ginawa ninyo sa akin? Sa palagay po ninyo sapat na yung sorry sa pananakit ninyo sa loob ko? Sa puntong yon ay umiyak na si Itay sa harapan ko. Lani, alam kong matagal ang aabutin bago mo ako tuluyang mapatawad. Opo, Itay, matagal po talaga ang aabutin bago ko kayo mapatawad. Naibulalas ko sa kanya. Pagkatapos noon ay hindi ko na rin napigilang umiyak. Itay, hindi mabilang ang sama ng loob ko na ibinigay ninyo sa akin simula nung mamatay si inay. Hindi ko masikmura ang pagtrato ninyo sa akin. Parang hindi niyo ako anak. Masamang masama ang loob ko sa inyo kasi nagawa ninyo akong baliwalain. Tapos walang kaabog-abog na pinalayas niyo ako sa sarili nating pamamahay dahil mas pinanigan ninyo ang magaling ninyong asawa. Tapos nung mga panahong kailangan ko kayo, anong ginawa ninyo? Pinagtabuyan niyo lang ako. Hindi ko man lang kayo malapitan at humingi ng kaunting atensyon kasi may pinapahalagahan kayo at mas mahal niyo ang pamilya ng asawa ninyo. Itay, hindi ko po alam kung paano ninyo natitiis kami noon. Sa totoo lang ay hindi ko mapaniwalaan yung mga sinasabi ng iba na walang magulang na kayang tiisin ng anak kasi ako ay nakuha niyong tiisin. Ngayon sabihin niyo sa akin, anong klase kayong ama? Yun ang mga sinabi ko sa kanya noong araw na yon. Alam ko na hindi ako naging mabuting ama sa iyo. Kaya heto ako at nagpapakumbabang humingi ng tawad. Lani, hayaan mo sana akong bumawi. Pakiusap sa akin ng aking ama. Para saan po, Itay? Nabuhay po akong mag-isa na wala ng pagmamahal at kalinga ninyo. Hindi nyo na po kailangan pang bumawi sa akin. Hindi ko po kailangan yan. Sabi ko naman sa kanya. Nang mga panahong yon ay hindi ko matanggap, Papa Dudut, ang paghingi ng tawad sa akin. Kaya iniwan ko noon ang aking ama sa gitna ng kanyang pagluha at pagsisisi. Papa Dudut, pinag-isipan ko ang lahat. Sinuri ko ang mga nararamdaman ko. Kung kaya ko pang patawarin noon ang aking ama at hindi nagtagal ay hiningi ko noon ang gabay ng ating Panginoon. At hindi nagtagal isang realization ang pumasok sa aking isipan. Papa Dudut, pinatawad ko rin ang aking ama dahil nanaig rin ang aking pagmamahal sa kanya. Kahit pagbalik-balik na rin kasi ang mundo ay siya pa rin ang ama ko. Kaya hindi ko rin makuhang magalit sa kanya ng matagal. Sa ngayon, Papa Dudut, ay narito na ako sa Maynila at kasalukuyang nagtatrabaho bilang kasambahay at tanging Papa Dudut Stories ang nagsisilbi kong libangan kapag break ko. Ayos na rin kami ni tatay at ni Anchang. Bagamat patuloy pa rin sa pagtira sa bahay namin ang mga anak nito. At kahit na maraming pagsubok ang dumarating sa buhay ko ngayon ay nakukuha ko pa rin maging masaya at positibo sa buhay. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana'y mabasa nyo ito at kung papala rin ay mapili sanang i-upload. By the way, nagpaplano po akong bumalik sa aking pag-aaral upang makapagtapos ako sa kolehiyo. Sayang naman po ang mga honors ko noong high school ako. Pagbubutihin ko po. Malapit na. God bless po sa inyo and more power. Lubos na nagpapasalamat, Lani.
Maraming salamat Lani sa pagbabahagi mo ng iyong kasaysayan sa Papa Dudut Stories. Nakita namin kung paano ka sinubok ng tadhana at kung paano ka tinulungan ng Diyos na gawin ang tama. At yon ay ang pagpapatawad mo sa iyong ama. Bagamat malaki ang naging pagkukulang niya sa iyo, mabuti na rin na patawarin mo siya. Hindi lang dahil sa magulang mo pa rin siya kundi dahil sa mas masaya pa rin ng walang anumang galit o hinanakit sa iyong dibdib. At alam nating lahat na yon ang gusto ng Diyos na gawin natin sa ating mga sarili. Muli para sa iyo Lani, masaya kaming malaman na naaabot mo na ang kasiyahang inaasam mo at tuluyan mo nang pinatawad ang iyong ama at madrasta. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa horror stories. Manood din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Ang link po ng mga channels na yan ay makikita sa homepage ng channel na ito. Maraming salamat po. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal